Mga higala, mga panimbayaan sa atong mga kahigalaan diri sa amihan ng Mindanao ug mga kasikbit nga mga dapit. Ug ani-ano sab kita sa laing hugna sa talakayan sa PIA. Ug dako atong pasalamat karon no nga na atong higala gikan sa Cooperative Development Authority ug sa Cooperative Development Council ug ning tungurat sa pasalamatan usab nato atong higala diha sa Parasat Cable TV sa ngalan ni Engineer Paras ug ingon man sa DXIM Radyo ng Bayan para sa pagpalanog niini sa kahanginan. So ato pong mga higala diha sa prensa sa media ug ang atong mga kahigalaan kauban diha sa Regional Association of Government Communicators ingon man sa RAGCOM. Kini si Elaine Ratunil sa Philippine Information Agency. So ning tungura atong dawaton ng atong tinugyanan sa Regional Cooperative Development Council sa ngalan ni Sir Edgardo Gamulo. O welcome sa talakayan sa PIA, sir. Len maayong adlaw sa atong mga televiewers nga maabot aning atong broadcast. Ning bulana atong ginasaulog ang Cooperative Month. So may ning tungura atong kanon si Sir pagpalawom unsa ning kaning kasaulugan sa Cooperative Month sa bulan sa Oktubre. Okay, kini ang matag bulan sa Oktubre, sugod kini sa panahon pa ni Presidente Ramos, din naghimo siya presidential proclamation designating the month of October as Cooperative Month. Kini aron sa paghatag og dakong gibugaton to underscore the importance of cooperative in building our communities and in building our nation. Ning kaning pagsaulog nato sa Cooperative Month unsa may nakahan-ay nga mga kalihokan na niini nga angayan pagabantayan sa atong mga kaigsuunan din sir? Daghan ang atong mga activities nga atong gihan-ay. Ang akong maisgutan katong kining mga activities nga umalabot nga nakasintro din sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. Of course, other parts of northern Mindanao, Bukidnon, Camiguin, Misamis Occidental, mga lungsod, daghan pud lungsod dito, even ang mga central ko nila, provincial capitals, na ay nagkalain-lain nga mga activities. But here in Cagayan de Oro, in line with environmental management and protection, naapod tayo ipahigayon nga tree planting, upland ug dinhi sa mangrove. So ang atong mangrove usama sa natabo sa milabay nga mga katuigan dito gyapon nato sa Baraopol nato ipakuan. So and then kining upland tree planting di nato ipahigayon sa kuan kining bayanga dapit ang atong secretariat murag nanay mga preparations for that. And then of course natay sports festivities, natay mga livelihood trainings, so on and so forth. Tuod karong tuiga ang atong tema karon, cooperative paves the way for inclusive growth. Muna karon matudpad diin thing ang inclusive growth nga ang pagpalambo nato dili lang kay para sa pipila ka sekta di sa atong katilingban kundi kung mahimo ang kinabag-an sa atong mga kauban diya sa atong katilingban mahisakop niya ning atong development efforts. So atong gilantaw diha ang kooperatiba isip tool or a vehicle nga aron atong ma-promote kiningingalan nato nga inclusive growth. So nakan-ay no ang atong mga kalihukan para sa kasaulugan sa Cooperative Month. Sige sir, amo pong dakong pasalamat sa namuno sa Cooperative Development Authority si Sir Orlando Rabanera. So ang atong tema karon no, cooperative paves the way for inclusive growth. So ning tungura atong dawaton ang pangutana sa atong
mga kauban diha sa prensa, si Sir Ben Contreras. Sir? Per hour that Moresco consumers will pay multiplied by 16,566,400 kilowatt representing contracted energy annual consumption is equal to Philippine peso 305,650,080 pesos, representing total annual cost payable to PASERM 1, and multiplied by 15, representing term of power supply agreement equals 4,584,751,200 pesos. Total amount payable to PASERM 1 after 15 years. Ingon siya nga, it's too much considering the project cost is only about 747 million. This is blood money from the poorest of the poor. Mas grabe pa sa pork barrel. Kaya ang pork barrel gikan man sa taxpayers nga maka-afford. Pero kining Moresco 1, PASERM 1, pati kabos ipablit ug maayo. Unsa inyo pa? Okay, usa ka na karon nga sa mga hot issues regarding cooperative. In fact, sa atong balaod nga amended sa Co-op Code 9520, Republic Act 9520, diya gi-indicate usab nga kung mahimo ang mga electric cooperatives magparehistro sa Cooperative Development Authority aron ilang of course ilang maangkon kanang benepisyo nga tax exemption. But then unfortunately pipila lang ka mga electric cooperatives karon din sa Pilipinas ang matud pa nagparehistro sa ubos sa Cooperative Development Authority. And then worth mentioning mao ang sa Palawan. In which case karon ang mga Palawenyos nag-enjoy na sa kanaang matud pa kanaang dividends nagkuha na. But most of the electric cooperatives nationwide at the insistence murag na ay mga balaod sa counter sa kanang sa ARC mo nang napugngan ang mga electric cooperatives to register with the Cooperative Development Authority. So ang effect niani kung dili marehistro ang electric cooperative sa Cooperative Development Authority, mabuhisan na gid sila. And then kung mabuhisan na, of course, kanang buhis nga kuan lugar ilang ibayad, sa ato man na kuan kitang mga consumers, sa ato na ipatong. So that means nga there is a great possibility nga mo increase usab ang atong balay ron sa atong kuryente. Now, that is a very hot issue karon, and I don't think willing. They are not, I think, ang taga-electric cooperatives, Moresco 1 ug 2, they are not willing to register with Cooperative Development Authority. Much is the desire of the consumers nga unta marehistro sa CDA, pero there are unseen hands and unseen forces nga nagdili kanato nga atong mapursige nga unta marehistro sila sa Cooperative Development Authority. Ayo siguro na isgot nimo ganiha katong Palawan electric. Yes, Palawan. O sa may kuan karon mga advantage or mga benefits nga labi na sa mga konsumante. Of course, is a showcase actually ang Palawan. Showcase ang Palawan. Of course, kana ang principle of participation sa cooperative nga ang mga consumers are owners because that is the essence of cooperative. Ikaw owner of the business but at the same time user ka. Kaya dili mo prosper ang cooperative kung kuan ka lang, kung matod pa owner ka lang, unya dili ka mo gamit. So kung naitabo sa Palawan Electric Cooperative, they are now operating as a real cooperative. By a real cooperative, na ay katong kuan gi-convert into capital na ilang kagulingong kapital. So pag abot General Assembly, of course, katong mga consumers at the same time owners, mutampo sila sa General Assembly. Dili kaya magbuot ang mga directors, ang mga empleyado, kundi
mga palisiya that should be adopted by the General Assembly. And then nagdawat na sila sa dividend for the first time in history sa Pilipinas Electric Cooperative. Finally, na ay dividend. Kay kining atong electric cooperative sa pagkakaroon, misnomer ka na kanang electric cooperative. Naay balao na naay penalty if you are using the word cooperative and then you are not registered with the Cooperative Development Authority, ang imong grupo, pwede ka na may criminal offense na. So naay counter nga balaod man siguro nga ilang gikuanan na gisango karon. But again, sila na nagpadagan karon, sila na ang General Assembly, and then of course technically naatay ahensyas gobyerno katanaw gyapon. But when it comes to administration, pagguot unsa ilang kuan, provided nga legal kini sila na. The good thing diya kay nakatilaw na sila sa dividend. I don't know. Basta kay that's normal rate of return of investment. So murag less than mga 8 or 10% siguro. But it's a good one. It's a good rate of dividend kana. So dula ko mas there are other electric cooperatives nga nagparehistro sa Cooperative Development Authority. Wala na ko update sa ila. Sa Mindanao, wala gayo din mahitabo. I don't think nga mahitabo gina din sa ato. But let's just pray nga unta finally mo give way. But I don't think kining the powers that be mo give way because electricity is a strategic utility nga dili na matod pa basta-basta ihatag sa mga tao. So that should be controlled. Decided ta sa atong kuan. But anyway, magkuan lang ta, matod pa bugampo gyapon ta. Okay. Dawato nato si Ma'am Tess Pangutana. Ma'am Tess sa Department of Science and Technology, member Yes, sa RAGCO, mo'y Yes, kasamtangang secretary sa Regional Association of Government Communicators. Nandun tayo sa pagkanan o Happy Cooperative Month. Ato ni sa celebration, especially katong mga members sa cooperative and future members sa cooperative. Yes. Dita, Director, bangutana ko, murag dugay naman din nga namug na ang Cooperative Development Authority. Yes. Pwede na ito ma-report karon kung saan ako mga impact sa national na level. Davao na yun din sa Region 10. Ang mga kalambuan na ko kaayo nga increase, nga dapat i-emulate or i-inspire nato dito sa uban, mga grupo or perhaps mga association na pwede sila mo-advance into a cooperative. Okay. Dini sa Region 10. Mga pila na ba? I-compare nato last year, ano ba increase sa number of cooperatives? Private ba? O ka na mga opisina? Ma'am Tess, dili ko makatubag ni Ana definitely because I am not with the Cooperative Development Authority. Okay. Okay. But I think we can ask Edwin kung ugaling na iyang kuan, na iyang mga updates. Yes, Nalag ko yung mga naaman si Sir Edwin. basic data about kuan. Pila ka boxer? Mga 10%. Nag-down po siya o mga 15%. Okay. May inactive. Ang akong pangutana, ngano na inactive o ngano nag-down? Sa nationally, there are more than 20,000 registered cooperatives ang naka-record sa CDA. Of course, na-increase. Pero daghan kayo mga inactive. Usa ka rason nga nung inactive, of course, kulang sa kapital. And then, wala kayo na to ma-emphasize ang true nature of cooperative. Now, sa pagkakaroon na atay kanang konsepto maghimo tag co-op aron nga makalutang kita. Lending is just one of the many activities or services sa cooperative. Na munang wala tay insakto lugar gayod nga kuan, wala tay insakto nga pagtan-aw sa cooperative. Munang kiningan lang to social capital. We are more on economics, we are more on financials, pilay assets sa imong kuan, pilay assets sa imong cooperative, so on and so forth. Pilay imong makuha nga Pilay imong dividend makuha at the end of the kung year. mag-loan ka. But that is not the real concept of cooperative. Cooperative is pagtinabangay in case nga magkalisod kita. Na karon, pakutan ng pilay assets, pero
unsay nahimo sa co-op in transforming through these resources, kining assets nato, unsay nahimo sa co-op in transforming the lives of the members. Daghan co-ops karon nga mga milyonaryo. Pero ang co-op, gwapo ang building, okay, gwapong sakyanan sa atong mga managers, of course nag-improve. Pero tanaw na to, pangataro na to, kumusta na ang standard or quality of life sa mga membro na improve ba? Kasagara ang komentaryo karon, sir, okay atong co-op kay nag-increase ang assets pero ang among kinabuhi murag-murag yapon. If there is an improvement, it's only very very small. Munang di ata magkulang, di ata mo center karon sa cooperative movement. Okay. Only, I do not know kung sa'yo mahimo na mo sa Radcom, Sir Edwin. No, makanapit ang ma-encourage na to ang mga community, ang mga group of people to form into a cooperative with the main objective na kanapit ang something like go into a livelihood project na dili lang magsalig dito sa cooperative sa pagpangutang. Yes. Kung dili ka ng something na perhaps maka-venture into a business, aron tanan ma-involve, aron tanan mo dato, aron tanan ay dividend at the end of the year. But it should be something like sustainability. Oo, so, tingali this is a high challenge para sa CBA na to. Nga, ako mismo, Sir Edwin, gusto na ako siya makuhanan nga unta, katong mga cooperatives, kung makakall kita of something like a forum, and then ma-emphasize na give natin siya nga area. Okay, kumo nga problema sa mga cooperatives din itong mga cooperatives gagmay. 91% sa kiniang more than 20,000 ka mga cooperatives, 91%. Mga gagmay na from micro to small. That means from 15 million down ang ilang total resources. So 91 million. Now napoy mga grupo nga nagmatod pa exceptional for that matter, exceptional. So I can cite usa sa cooperative nga matud pa exceptional. Nagkuan lugar gayud sa ilang nag-improve ang ilang kinabuhi. Kining tagabalingan sagma ko, kining sa Linabo, kining mga cocoa sugar nato. Okay. Nga karon gi-process nila imbes ka ang tuba ibaligya dito sa kanang merkado. Karon ang ilang tuba nga gaharbison kada buntag ni mga membro mag-harvest, ilang i-process into sugar. O kanang sugar, naay mga health benefits, matod pa mo nang... Sir, technology po na namo sa DOST. Sa yes, of course. Inyo nagkuhan. So thank you very much for your kuhan. And I think... take this opportunity to also kanang inform the public. Ang DOST willing, especially ang among agency, ang Philippine Council for Agriculture, Aquatic Resources Research and Development. Yes. Kaya katabangan yun nato, labi na nga, ako magsulat ng puko sa newspaper, and then one time I wrote about cocoa sugar, and then okay kaayo ang mga feedback dito, anay kapadala og email, ma'am unsaon man namo, balingasan po to si sir, at nangutana, di siya nga, ma'am, kasugod mamidinighi mo og coconut sugar, pero unsaon man namo, na pa may market ani niya. So, pag mga ingon ang Picard, although technology man ang main mandate namo, pero ang Picard has linkages with this kuan bitaw ng mga exporters nato nga pwede makatabang. So, we are coordinating with the Philippine Coconut Authority, especially sa production. Magkuha na nato kanang inyong grupo sa balingasan sa kung grabe ang production ninyo. But I think, usa nga problema is ang budget. And I'm so happy daghan na dinhi karon sa Region 10 sa Cagayan de Oro City ang katapang anak niya nga area. Kulang labi na sa US, sa Europe, ang mga EU countries, they are more into healthy sugar karon. Ang coconut sugar is grabe ang demand dito. Yes. So kulang paghihapon ang kuan, ang supply nato actually. Ang kuan lang sir is mao ni siya, dapat mag-form yun og cooperative ang atong mga cocoa sugar producers. Kay ngano kaning mga buyers nato from other countries, dili man sila pwede nga okay, order mi karon 1 ton. And then the next month, ay sorry, wala mi kuan, wala mi supply, dapat na-sustain ka na nato. Oo. So I think dako ang matabang ani niya sa CBA. Kaya kung mag-pull, pinakabuong mga organizations of producers at co-op sa anang area, balingasag,
mag-pull sila tanan sa ilang mga produce, makuha nato, makapture nato ang market in agriculture. Cooperative katong mga experience. So, unsay may nahitabo nga it's a good showcase para sa atong mga nagmugna og kooperatiba. So, yes sir, padayon. Okay, padayon ta kining atong isgutan ning problema karon sa kooperatiba kay unless din nato na isgutan, di kita makapadayon padulong sa atong gihandom nga kauswagan sa atong kooperatiba. Now, you will notice kining atong mga co-ops karon halos tanan maski dili credit co-op, production co-op or marketing co-op, lagi ng component pirmi sa lending. And most of the lending services nga gihatag sa atong mga cooperatives are into provident. Palit sa kuan, bayad sa kuryente, bayad sa tuition, so on and so forth. Munang usas problema karon sa mga kooperatiba, mao kining gataas ang past due ratio. Tungod kay nagpahulam ang mga co-ops mainly kasagara for provident purposes. Supposedly unta aron matuman o makapot nato ang mandato sa kooperatiba. The mandate of the cooperative is to improve the quality of life of the members by providing social, economic, and cultural needs and of course the aspirations of the people. Now, kung sige ka lang provident, walay may tabo sa imong kinabuhi, bayad tuition, o niya maghilak pa kung dili matagaan og loan kay naputlan sa kuryente. Now, these are common stories just cooperatives. Supposedly, unta kining atong mga loans for productive purposes. Number one, aron makabayad sa utang. And then certainly, that will improve the quality of your life. Pero so kwahi ang nahitabo, I think, naman atong kauban din sa CDA, there is a need to overhaul our approach in organizing and of course in regulating, for that matter, labi na Brad Edwin, regulating the cooperatives. Now, mula gina, dagan kay co-ops, 20,000, pero 92% or 91% sa mga co-ops nga narehistro, small and micro. That means 15 million and below ang ilang total resources. And then kung imong i-reverse, tanaw nimo ilang assets, kanang 92% nga number of cooperatives, ang assets ana is only 6% of the total assets of the cooperative. Katong large cooperatives nga mga 300 kapin, kuan na kana, mga 6% na kana, but they are controlling more than 80% of the total assets of the cooperative. So ang sitwasyon, pareho ra gyapon sa Republic of the Philippines. Nga, matod pa, ang ato kunong kuan dinhi, ang atong gross domestic product, gikontrol lang sa top 40 wealthiest persons, Filipinos lugar. Ang atong GDP is equivalent. Ang ilang total resources kuning 40 katap ka mga sapian, bandianon sa Pilipinas, ang ilang total resources equivalent sa GDP sa Pilipinas. So, yun na ang kuan, yun na atong murag ang atong co-ops giliwat pod sa atong nasud nga dependent sa utang, very much dependent on utang. Sir Ben, kay follow up ko siya si Mark Francisco. So for the sake of the televiewers na namin now, pwede mo istorya ng national na mga activities sa co-op. Kaigsunan ko morning atong mga activities for the celebration of Co-op Month. Ako lang istoryahan din ni kining ni Cagayan de Oro. Okay. Of course, ako nang gisulti kaniya, magsugod ta, kick-off na to October 6. Natay Holy Mass nga atong ipahaluna diha sa Provincial Capitol Compound. And then human sa Holy Mass natay parada o motorcade dinhi sa Corrales paingos Divisoria, unya balik ta agi sa Vilis, padulong balik dito sa Provincial Capitol Compound. And then dito na natay programa, parlor games o kanang matod pa budol fight. So munang atong kick-off activities on October 6. And then, worth noting usab, kining National Tripartite Conference. Supposedly, this was scheduled dito unta sa Zamboanga City, karong October 9 to 11. Pero nasaya naman tas naitabo sa Zamboanga, munang gibalhin ang venue
dito na sa Mall of Asia sa Manila. So the same date, October 9 to 11. Karong sunod simana man siguro kiniya. And then of course, na mga skills trainings. And then October 12, in line with kining atong environmental protection and management, natay mangrove planting dito sa Baraopol. Ang ang mag-lead mao ang Philippine Federation of Credit Cooperatives. And then of course, upland tree planting, ang Del Monte Group of Cooperatives ang mangulo niani. Then napotay the usual educational contest, quiz ball, oratorical and poster making. Ang magpahaluna niani mao ang Philippine Federation of Credit Cooperatives. This will be on October 29. Yes, October 29. And then natay ginganlan continuing legal forum kay daghan atong mga co-ops karon, mga labi na mga opisyalis. Usaon tanis kuan nga masayran sa atong mga opisyalis ang mga balaod sa kooperatiba kay labi na karon gihugta na sa Cooperative Development Authority ang pag-regulate sa atong mga cooperatives. So kung dili ka makatuman karon sa mga balaod, na ka na penalties. And then arang-arang na ka na penalty ang dili maayo kung masirhan ka. Eventually, ang cooperatives will be regulated just like banks. Sa bangko, grabe kaayo ka istrikto karong bangko. I am with the Cooperative Bank of Misamis Oriental as chairman of the board. Grabe ang regulations karon. And these are also needed if we want to be competitive sa atong negosyo. I think gikinahanglan pud ni aron we will be offering the services nga katuging maayo. And then of course, naatay culmination program, recognition night dito ni sa City Tourism sa October 26. So, mulang ni uban nga mga areas sa region nato na ay mga ilang mga activities. For example, dito sa Oroquita na ilang pastries, delicacies, skills training. So, maayon nga training in line sa atong damgo. Sige sir, nice good ganiha nga na National Tripartite Conference Yes, sa may highlights aning panagtigom na sama sige nimo sa Mall of Asia. Tigom, nganong ginganlan ning tripartite kay naa ang co-op sector, naa ang gobyerno ug naa ang other sectors lugar. So mga LGUs na diya. So kini dili lang cooperative, so co-op leaders, gobyerno nato o private sector magkuan dinhi murag exchanging of ideas na mga speeches coming from different sectors to assess and then maybe to discuss programs for the development of cooperatives. Sige sir, nagisgot naman kanang mga programa. Yes. Sa isa sa unsa may mga programa karon diha sa konseho sa Cooperative Development o sa Cooperative Development Authority, unsa may mga programa karon diha nakahanay para sa mga kooperatiba, sa mga membro o uban pa? Sa council, sa authority dili ko makatubag pero sa council naakaron reorganization sa mga kay baguman ang atong mga opisyalis karon, so murag nag-reorganize usab sa kini ang Provincial Cooperative Development Councils. Kining Regional Cooperative Development Council, membro diha ang mga cooperatives na ay government agencies nga concerned sa cooperative development. Ang atong kuan diha ang pagtan-aw sa mga palisiya nga atong ma-encourage nato mga cooperatives. And of course, hanyo sa atong mga government agencies nga dunay development programs for cooperatives nga unta ma-disseminate through the Regional Cooperative Development Council. Sige, katong isgutan na to environmental protection and management. So unsa may kuan karon mga lakang gawas aning pagsaulog nato sa cooperative month nga naatay mangrove plantation o diha sa Aplan usab na apo dito sa Bayanga. Unsa pa may mga lakang karon sa CDA or sa konseho sa cooperative development kalabot sa environmental protection and management.
Ang wala tay definite ka program sa pagkakaroon, to be honest. But we are encouraging cooperatives to have environmental protection and management as one of their key programs. In fact, last year, ang atong tima naka-center sa people and environment, so on and so forth. So, we are encouraging, of course, mga opisina, mga cooperatives. Number one, kining 5S. Di ba? Sa una, tunog kayo ang 5S. But karon mga opisina, murag dalimta na po ang 5S. Kaya human naman ang seminar. But kami di as Coop Bank, ang karon among gi-encourage, dili gi-encourage, among gi-pa-implementar ka ng 5S. So that is one way of protecting our environment now. 3, nurturing. Dili na tree planting karon. Ang among konsepto tree nurturing, tanom and then dili kay biyaan. Follow upon. So na nami initial nga istorya ana sa mga dagkong cooperatives kining tree planting karon. Mag-identify og area nila nga sila gayud ang mutan-aw ni ana. And then after planting mga few weeks or mga usa ka bulan gikan pagtanom, mo balik dito pagtan-aw pilay namatay o na unsay gikinanglan nga mga kuan pag aron manulture ang kuan ang kahoy kay atong efforts sa una ra ni murag atong efforts to plant trees murag kulang kayo tama na tas tree planting and then pag gumag tree planting human pagpalitrato ulit ta sa atong opisina naghimo tag report and then pag humanana una na so karon nurturing na gyud atong gikuan kumusta no unsay nahitabo sa imong kuan karon ato ganing ipamonitor pila ka buok kahoy nga inyong gitanom sa inyong cooperative, okay, and then unsa ka klase nga kahoy and then ato nang ikuan sunod balikan i-monitor gyud kay sayang atong efforts bitaw atong gasto so kana lang atong kuan but definitely some of these days we will be incorporating also the local government units. Kining pagbantay kay dili man ay pwede kay palitan karon kining tree planting nato dito nato buhaton sa bayanga unya biyaan nimo kinsa may mo bantay dito. So atong hanyoon murag natay memorandum of agreement tali sa cooperative or regional cooperative development council together with the barangay council nga unsa ilang responsibility in the caring of those trees nga gitanom sa mga cooperatives. So naatay ko na mga counterparts nato. Co-op Development Council, CDA o ang LGU mismo LGU. Na ay partnership ana. Yes, hopefully ato nang mahimugin nato na aron nga dili lagi masayang atong efforts. So balikan nato to sir no unsay kamahingdanon pag kaning cooperative development kooperatiba unsa gyud kamahinungdanon niini sa atong katawhan sigon sa atong tema no cooperative paves the way for inclusive growth moy banner karon sa ato ang presidente Noynoy Aquino. Yes, di nato ma-underestimate ang kaimportansya sa kooperatiba because after all our life and even our solar system atong universe nag-revolve sa konsepto sa kanaang cooperation. Ang litan kining atong solar system ako maning ihimplo kung naay usa ka elemento sa solar system nga dili mo cooperate mo simang sa iyang dagan bungkag ang atong solar system even our life atong kinabuhi. Matod ko pa sa akong kanang mga lectures ko sa Bayans Cooperative. This is about sexuality. Atong karon nini. So mahimo ang tao tungod sa egg o sperm. Kung ang egg dili mo cooperate sa sperm, dili ta matao. So bisag unsay mahitabo dinhi sa kalibutan, nag-operate through the concept of cooperation. So, sukat pa sa una, wala pa katupang matod pa hunting stage pa sa atong kuan, kinahanglan mag-cooperate katong mangayam. These are the things nga atong kuan. So, hangtod karon nag-carry over. So, more on economics karon atong katanaon sa kooperatiba.
economics, that means meeting the needs and wants of the members. Now, sayon unta ni nga negosyo ang co-op. Kaya ano, unlike in other businesses nga dili pa nimo ila ang imong customers. Pero ang konsepto sa kooperatiba, ilado mo na ilan na nimo imong customer, di ba? Na ilan na nimo imong customer. Ngano man nga daghan mga members sa cooperative, panalitan karon sa sari-sari store. Daghan ang ilang membro, dili pagid mamalit sa ilang tindahan kay tuwa dito sa lain. In fact, unta na ilang kuan. I don't know unsay kay tabo nganong iyon-ani ang sistema sa atong kooperatiba. But in terms of employment, nakatabang atong kooperatiba. In terms of gross domestic product, sa Pilipinas, dili ni kuan uban nga nasod mas advanced. Pilipinas 3% lang ang contribution sa kooperatiba sa gross domestic product nato. And it's very very small. In other countries kaabot na og tag 25% ang contribution sa kooperatiba sa gross domestic product. Even membership, kining Malaysia for example, ang Malaysia pila population sa Malaysia karon only 30 million. Unya relatively bag-o na nga nasod ang Malaysia. Magwang lang ko sa Malaysia sa tulo ka tuig. I was born in 1954. Ang Malaysia natukod 1957. Dagan na ta nga matupag padulong na sa kwan. 1957 ang Malaysia. 30 million karon ang population sa Malaysia. Ato 90 hapit na padulong na tas 100 million. Pupariho lang ang members sa kooperatiba sa Pilipinas ug Malaysia. Ang Malaysia 27% sa ilang population membros kooperatiba. Ang ato din karon wala ra kita mag 10%. So you see, so muna nga medyo hinay kita sa Pilipinas. Now, daghan mga nasod karon, for example sa Japan, the agricultural input of Japan 90 billion dollars gikan kana sa mga cooperatives, and 91% sa mga farmers sa Japan mga membros cooperative. Maski sa kwan in terms of fishery layo ro kita. For example sa Korea, 75% sa fish requirement sa Korea ang nag-supply dili kanang mangingisda nga pareho sa ato dinhi pribado, mga mangingisda dito mga kooperatiba. It's a long way for Philippine cooperatives, but again, that is the challenge to all of us, mga co-op leaders o incoming leaders. So, layo-layo pa kita, membership-wise, and then, ang uban nga mga co-op, uban mga nasod, ga-consolidate na sa ilang co-ops. Okay? Ang ato din, sige lang yapon tag-organize. Sige lang yapon tag-organize. That is why, one of the strategies that we are now adopting is to consolidate the especially the smaller cooperatives. Kay unsaon man nimo pag-compete kung ang imong assets 50,000 lang, and then here comes another cooperative nga iyang resources 1 billion. Ayaw na lang pagpadayon. Matod pa sa usa ka management expert, if you are not competitive, then do not compete. So with smaller capital, you have no way of competing with the bigger animals, matod pa. So makakuan ka na lang. So just like in the case co-op banks karon, sigig sira karon mga co-op banks because of the problem, not sa mismanagement, problema sa capitalization. Dili ka makaabot sa gi-require ka capital, sirhan ka sa central bank. So I don't know pag abot sa cooperatives, i-require gid siguro na. Namuna karon incoming karon nanay tulo ka co-ops nga na-consolidate into co-op. Ako na-iskutan because kuan karon na incoming for approval. Co-op Bank of Misamis Oriental will be consolidating with the Cooperative Bank of Bukidnon ug sa Agusan del Norte. And then there's another group nga unom ka buok co-op banks ang mag-consolidate. So hopefully kining atong gagmay nga mga cooperatives will consolidate. That is the only way to stay in business, to be sustainable. And then that is the only way nga magpadayon. Kay other countries, kuha na lang, dinira Pilipinas daghang kay federations. In other countries, usa udno ra ka federation. Pero dinhi sa ato, sige lang gyapon tag organized federation. Sige lang gyapon tag kuan. Why not encourage people katong wala pa makapamembro sa kuan, sa co-ops? Encourage them to join mga cooperatives ka nag-exist na. Aron nga dili ka na mag-organize, di ba? Unya pag-organize nimo ang imong kwarta 5,000 ra. Unsa man nimo na pag-compete? Ang imong negosyo ana tangkong lang imong ibaligya para ibahog sa baboy. Okay?
But again, wala na lahi sa una nga ang imong kapital. FICO for example nagsugod og 50 pesos. Pero look at FICO karon mag 5 billion na. Pero sa una ng panahon, karon di na pwede magsugod kag usa ka libong negosyo. 2,000 or 5,000. Naati pangutana, sir. As you have mentioned, sir, aduna kita yung mga kalibutan o programa nga para ma-encourage na to ang atong katawhan na mo apil lugar sa kooperatiba. Pero sir, sa pila ka tuig lugar, sir, na nag-exist naman niya ato ang paano, sir, kanang atong agency, sir. Kanang aduna ba yung mga kanang ginahatag nato nga kanang awards or mga parangal sa kani mga outstanding nato ng mga leaders sa cooperative para ma-encourage po sila na mas ipamaayo pa lugar, sir, no, ang ilang pagpadumala sa ilang kooperatiba. O kung naa, sir, ano na ba yung mga kategorya niini ng mga parangal? Yes, kada tuig na ang main provider of granter of awards ang Land Bank of the Philippines. Every year hatag na silang gingan na nato gawad pitak for outstanding cooperatives nga matud pa accredited with Land Bank of the Philippines. Now, Coop Bank of Misamis Oriental nga na diha kana multi-awarded na nga Coop Bank. I think gipag-graduate na lang na kay pila ka tuig nga sunod-sunod, so gipag-graduate na lang kay matud pa sa kuan nga dili matagaan og chance ang other cooperative banks kung dili pag-graduate. So finally gingan gininto ang award, that is the final award which is bestowed sa kini ang outstanding cooperative or Coop Bank. Now last year ang kuan Oro Integrated kining gingan gawad parangal national search. Last year ang Oro Integrated Cooperative second place man siguro. And then karon nakadungog ako mo dawat na pud og another award ang kini national kining sa National Tripartite Conference. Okay. So kana lang ang CDA ang through sa kana ang kining National Tripartite kahatag og award og ang main bestower gyud sa kini ang awards mao ang Land Bank of the Philippines. Okay. Kadumdum ko kay isa pug ko nag-volunteer sa usa ka kooperatiba. Kaning kumusta naman yung credit surety fund with Bangko Sentral ng Pilipinas? Yes. Any updates kung naaba? Updates na nagsugod na ta sa operations. Kining Northern Mindanao Credit Surety Fund, this is intended for micro entrepreneurs nga walay opportunity nga maserbisyuhan sa regular program sa bangko. Kay karon kung mangutang ka sa bangko, kinahanglan nga naay sa ngalan na ay imong collateral. Now kining atong mga micro entrepreneurs, mga pobre pareho na nato na ako di ko makadawa, di ko makautang sa bangko. Kung ako'y mangutang personally, di ko kautang sa bangko kay unsa may akong igarantiya. Pero mangutang ko through cooperative, makautang ko, makapirma ko sa utang. Now, kining Credit Surety Fund, this is a guarantee. This is participated by cooperatives o local government unit. Now, ang mga co-ops din sa Region 10, nag-amot-amot og certain amount. And then, na-ay counterpart niya na ang local government unit of Misamis Oriental. Na ilang counterpart nga 2 million. And I think DBP will be giving another 2 million. Land Bank will be giving another 2 million. Iipon na tanan together with the contributions of participating cooperatives. Karon nanay mga applications. Kini kung mangutang ka, dito ka gyapon padulong sa bangko. Ang mag-approve bangko gyapon, ang mag-release bangko. Now pero garantiyahan lang kini sa CSF. So just in case nga dili mabayaran ang imong utang, for the meantime, ang garantiya mo'y mabayad. Pero it does not mean nga ang bangko nga giutangan mo dili maningil. For the time being nga ang borrower dili makabayad, katulas ang guarantee fund mo'y ibayad. Pero magpadayon pag paningil ang bangko sa atong nangutang. So at least makapahulay ang borrower. At least na ay matot pa breathing period ba, breathing space aron nga di kay sa mabuntusan. So karon na mga applications ay naglingkod ko di ang vice chairman sa Kwansap sa kana nga grupo sa fund.
So na yung mga applications nga atong gipang process. And then lately do natay national conference dito sa Cebu to share and learn experiences kay ang pinakabag-o karon nga guarantee fund kining ato sa Mindanao. Now halos tanan nakabutang na, and I think we are waiting for the local government unit of Misamis Oriental to put in their contribution. Sige, isgutan natin ni volunteerism, cooperative, ang kaning konsepto sa volunteerism. Of course, that is part of kooperatiba ang volunteerism. Pero lahi din ang atong volunteerism kay mag-volunteer ta pagka-opisyal sa usually kining mga volunteers co-op muning mga officers. Okay. Pero ang konsepto nato din is volunteerism, mag-opisyal ta kay although dili tanan pero tungod kay naay honorarium. Now, unlike in other countries, I would like to share with you, Canada, especially the province of Nova Scotia, the highest percentage of volunteers sa tibuok kalibutan kana. And that province is saving as much as 10% of their annual budget through the volunteers. Ilang volunteers dito magpalista. Asa kang engineering ang imong expertise, so pangitaan ka sa ahensya nga nagmanage sa mga volunteers, asa kay assign. And then volunteers dito walay honorarium. Purely walay honorarium. And then magbalon ka, walay imong honorarium, magkuwat ka sa schedule, so on and so forth. So it's purely volunteerism. Now sa cooperative ang volunteer, of course walay padlantaw unta sa for personal gains, and for me nag-thrive ang kooperatiba because of that concept of volunteerism. Ang dili lang pwede lugar kada mag-volunteer ang management kay kinahanglan ay mo sildoan pod, pero mga officers should give time para sa ilang trabaho. Now, ang naitabo karon din based on experience lugar, akong observations, now di nato makahatag fully ang atong time di as kooperatiba kaya napabutay lain nga mga concerns sa atong trabaho, sa atong pamilya. But it's a good thing, usana sa atong matod pa na limutan, di man nalimutan, wala kayo nato ma-develop ka ng konseptos volunteerism. Kaya unta, volunteerism means nakay-sacrifice. Kay kining atong society, kung walay elemento magsakripisyo, dili makapadayon ang atong mga organisasyon. So any organization na ay sacrifice. So usanas kulang karon nga unta ma-develop nato nakuha na natagaan na og wrong concept ang volunteer. Mag-volunteer ka, officer sa co-op, mag-officer ka sa co-op kay naay one prestige, labi na kung imong co-op dako, una ikaduha dako ang honorarium. Muna karon ang kuan. I hope mawala na kami sa among grupo hangtod karon gumahimo kana lang Scope Bank of Misamis Oriental for 10 years. Walay increase honorarium da sa mga board of directors. Unya walay mga special meetings, special meeting ka na kay matud pa another kuan sa. So kana lang siguro. Are you at liberty to say this early kung sa itong unang mga smaller co-ops na mag-merge nga dayon? Kining sa co-op bank na tulog ka po na mag-merge kanang kung say capital ceiling sa required sa central bank sa isa ka co-op bank na pinaka-minimum ano nga naglanan mag-merge? Ang hindi na sa imong area of operations asa ka ma-organize kung fourth class municipality ang imong main office or imong bangko, minus ang kapital. Now, nakapasar og capital requirements kining tulo. Pero ang problema lagi karon kay how can you compete with bigger banks or bigger cooperatives kung ikaw gamay dili ka mag-consolidate. Lately diba ang China Bank o ang Planters Bank na mga dagko ni nga bangko. Mga dagko nga bangko, but still nag-consolidate sila. How much more sa ato gatong mga gagmay? So karon walay problema sa kapital kay nakapasar. Pero ang question dia, is your capital competitive? Makakompete ba sa imong mga rivals? Kung dili ka makakompete, then you might as well
go on merger or consolidation. So that is the only way to stay alive, to be sustainable, to be viable in your business. This is a very competitive environment. So minus ka, wala ka yun. Munang, if you are not competitive, then do not compete. Muna na. Last question before tamo atunig tapuson. So sa konsepto sa cooperativism unsa may mga hagit nato diya karon ug ansay angayan pod kay kani para mo pod sa katawhan. So unsa may angay i-contribute sa mga katawhan para malambo ang ato ang kooperatiba ug sa ngalan ani nga cooperative ang konsepto sa cooperative mga issues ug unsay kita mag tinabangay. So unsa may angay nato sa isa't isa nga mga stakeholders unsay angay nato ihanay diha para sa kooperatiba. Of course, duha ka interrelated concepts ang kooperatiba. Service, it's not for profit but for service. So ang essence sa kooperatiba is service. Service pag tinabangay. Ang natabo karon natagaan nato so kining service more on social capital. By social capital imong human relations. Connections nimo sa membro. Mo nang kuan des kooperatiba. And then of course, naakay enterprise that is for profit. Pero ang natabo karon kasagaras mga co-ops naka-focus sa profit. Nalimtan nila ang serbisyo. Now, do not forget nga kining co-op gi-organize para pagserbisyo sa mga membro. So usa ka na ang atong matod pa murag nalimtan nato pag-emphasize ang tinuod nga konsepto or ideas kooperatiba nga that the cooperatives are for service and not for profit. Although nga kinahanglan gid nagyapoy negosyo. Pero that should not be the focus of your operations ang imong ganansya o negosyo. Muna karon ang mga membro pila ba atong dividend? Sige, mo ta na pilay atong dividend. Kung walay dividend, dili mo tampo sa General Assembly. Dili maglisod gani tabag quorum. Pero dako ang dividend, daghan mo tampo, and then dalhi ra ang General Assembly. Kay nag-agpas man nga mahuman aron madawat ang dividend, di ba? Muna karon. So, usa na sa atong hagit nga ang atong values of cooperation. Let's go back to the basics. Let's go back to the values. Maski kung sa atong gabuhaton, values are the foundation of the things that we do. Without values, you will never realize di kini mo makabot imong vision, imong mission. So munang nagkulang nato karon dinhi ang atong murag nalimtan nato ang atong mga gawi ug mga miti, so atong values. So that's one thing. Another is of course although this is now addressed kay sige pangutan-on chairman pa ko sa ONAS FICO paspas ang pagtubos FICO. Mr. Gamulo, unsa ba ang sekreto sa FICO nganong ingon na nakapaspas? Ikaw lang sekreto. In any undertaking or any business that you have, duwara ang imong buhaton. Make your personnel competent and make your products and services competitive. Okay. Competent. Mga tao, how can you provide competitive services kung incompetent ang imong tao? So, to be competent, dili lang kayo maghatag kag seminar, knowledge or skills. Tulo ka butang ang competence, knowledge, skills, and of course your attitude, your behavior. Maski pag unsa nimo ka maing laki sa computer or anything for that matter, if you don't have the right attitude, kuang kagyapon, incompetent kagyapon. So usa na. Then make your products competitive. Again, ang co-op walay problema kay naila na nimo imong customer. Unlike sa other businesses nga mag-market ka pa. Pero ang cooperative, muna akong mga agalon, muna akong owners, mupod ni unta ang mupalit sa akong serbisyo produkto. So, a competitive product, what is a competitive product? A competitive product, one is a product that is needed by your customers. So you have to identify unsa ba gikinahanglan sa imong mga membro. Then provide the things
that they want, that they need especially. Now karon, sige lang tag-offer serbisyo, sige lang tag-offer produkto, nga wala ganin nato tanawa kung gikinahanglan bagay sa atong mga membro. Muna, nga, matingala ka nga, ngano wala man din mag-loan din eh, ngano wala man din magpalit. So, that is one. Another, of course, affordable sa imong kuan. A competitive product, affordable sa imong target market. If it's not affordable, no way your target market will buy your products. Okay, affordability. Ikatulo, it must be available on time. Nag-loan ang imong membro para ipalit sa fertilizer, nag-harvest na lang, wala pagani ma-release ang imong loan. So, dili ko na. And then, these are the things na kinanglan nato. So, let's improve the competence of our, not only the employees, not only the officers of the cooperative. Lakip na, importante kaayo ang imong mga members. Karon ang kaseminar, mga taga-management lang, mga officers lang, board, dapat hasta ang mga membro imong ipag-seminar. Muna karon nga, nawala na ang values, nawala na ang kwan. And, kanana siguro ang atong karon. Let's stick to the basic kining values atong i-review and then the competence and the competitiveness of our products. Salamat kaayo sa ato ang dinapit nga higala gikan sa Regional Cooperative Development Council, ang chairperson, Yes. Sir Edgardo Gamulo. So, ning tungura atong pangayuan siya sa iyahang mensahe, parting statement, sir. Dagan kayong salamat nining kay kayunan kagihatag sa ato. Kung hanyuan ato mga kaigsuonan nga kining sa panahon sa kalisod, wala na ilaing makatabang kanato sa atong kalisod mao ang kooperatiba. So akong gihanyo katong dili pamimbro sa kooperatiba magpamimbro. And then of course katong mga membro na ug mga opisyalis sa kooperatiba ato pang dugangan ang atong matod pa efforts atong kabaskog sa pagpadayon sa pagpalambo sa atong mga kooperatiba. So daghang kayong salamat ug advance Merry Christmas natong tanan. Maayong Pasko advance. So kato si Sir Edgardo Gamulo ang chairperson sa Regional Cooperative Development Council. So pasalamat usab mi sa Cooperative Development Authority, pinangunahan ni Sir Orlando Rabanera. Din karon kasamtangan wala diri sa tuwa sa gawas. So maayong paglakaw, sir. Ug ang dako po namang pasalamat sa atong mga higala sa media, ingon man sa atong mga higala diya sa Regional Association of Government Communicators. Ingon man usab ang pasalamat nato sa Parasat Cable Stations, ingon man sa mga 11 ka mga cable stations sa amihanang Mindanao, ingon man sa DXIM Radyo ng Bayan, ug ang sangalan sa among Regional Director, Ma'am Thelma Oliver, kini si Elaine Ratonil. Daghang salamat.